yung compound ninyo na-reclassify na. Without which, hindi pa u-issue yung business permit. So may kinalaman po yun sa pag-i-issue ng business permit. Yes, Mr. Okay. Chair. So, nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mayor, niresibo po ba ng treasurer yun? Wala po, Mr. Chair, kasi diretso ko pong binigay kay ano ito, no? Kay Mayor Jun Punsalan. Baka naman na Mr. Santos, nung ibigay nyo sa kanya, bigyan na naman niya sa treasurer. Nandiyan po ba yung treasurer na San Simon? Opo. Mr. Chair, may I draw my question to the municipal treasurer? So, narinig mo mula kay Mr. Santos, may binigay kay Mayor na 2.5 million pesos. Yun ba ay binigay niya sa opisina mo para iresibo na yan ay tatanggapin mo bilang regulatory fee na magiging kasama sa kabambayan ng San Simon? Tinanggap mo ba yon, Mr. Treasurer? Hindi po, wala pong binigay sa akin. So sa makatwid, Mr. Chair, yung 2.5 million, diretso pong pumunta po sa bulsa ni Mayor sang-ayon po sa testimony ni Mr. Santos. Tama po ba yon, Mr. Santos? Kung wala po nakarating sa kanya, then nandun po kay ano, kay Mayor JP. Pero malinaw po talagang sa kanya nyo binigay. Yes, Mr. Chair. Meron po kayong witness nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mr. kay Mr. Mayor Punsalan. Wala pong ibang tao, ibang witness, Mr. Chair, pero sinusumpa ko po talagang binigay ko po sa kanya, no, witness ko po ang Panginoon. Para ko nang nakikita, Mr. Santos, na kung halimbawa nandito si Mayor, ang sasabihin niya lang, nagsisinungaling po si Mr. Santos. So ang committee pong ito mahihirapan kung sino ang nagsasabi po ng totoo, kung si Mayor o kung kayo. Bahala na po kaming mag-judge siguro kung sino po ang kakatigan namin, yung salita po ninyo o ang salita ni Mayor. Tama po ba? Tama po, pero pwede po akong dumaan sa lie detector test kung ako po ay nagsasabi ng totoo o hindi, or kung ano pa pong paraan. At kung kumidlat man po, no, kung sino nagsisinungaling, siya po ang tatamaan. Teka muna. Hindi po ako doon. Ano? Wala naman si Mayor dito. Baka kami ang tamaan dito. Definitely. Mamaya mo na sabihin, kung darating si Mayor, siguro lumayo-layo kayo ng konti. Kunyari, bandaron, ano? Dito kami. Pero palagay ko naman, ang Panginoon Diyos naman, pag nag-strike yun, talagang wala siyang idadamay, ano? So nakahanda ka halimbawa sapagkat, Mr. Chair, tama naman yun, kung wala naman talagang nakakakita, ang Panginoon Diyos lang talaga nakakakita sa kanilang dalawa. At sinasabi mo, dahil siya lang naman talaga yung witness, tamaan na ng kidlat yung nagsisinungaling. Yun ang sinasabi mo. Opo, Mr. Chair. Kaya po kung magkakataon pong ganon, uupo po ako malapit po sa inyo. Dahil, alam mong hindi ka tatamaan. Sigurado po yun. Okay. Mr. Chair. Kasama po dun sa 18 pinare-reclassify ni Mayor kahit na nasa industrial zone na sila, hindi ba? Yes, Your Honor. So Mr. inabot Chair. po sa inyo ng Una Grande, part po yun nung pag-assess ng regulatory fees. Tama po? Yung pong sa regulatory fees po, hindi po ako masyadong familiar doon. Ano? Pero yung pong 2.5 million na cash, sinabihan po ako at diniliver ko po kay Mayor Jun Punsalan. So Mr. Chair, yung pong initial pala na 2.5 million pesos na ibinigay ng Una Grande, ito yung Real Steel, ay binigay mo kay Mayor Punsalan. Yes, Mr. Chair. Para saan po yun? Para sa munisipyo po na iriresibo bilang parte po ng regulatory fees kung sakasakali pong hindi nga na-reclassify. Ganun po ba yun? O
My understanding po, it has something to do with the business permit, ano? Dahil naka-hold yung business permit. Yun nga po, kasi kapag hindi po kayo nakapagpakita ng reclassification, dahil meron nga pong memorandum lahat po ng mga establishments, kinakailangan pumunta kayo sa opisina ng mayor, ipakita nyo to confirm that your area, yung compound ninyo na reclassify na. Without which, hindi pa u-issue yung business permit. So may kinalaman po yun sa pag-i-issue ng business permit. Yes, Mr. Okay. Chair. So, nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mayor, niresibo po ba ng treasurer yun? Wala po, Mr. Chair, kasi diretso ko pong binigay kay ano ito, no? Kay Mayor Jun Punsalan. Baka naman na Mr. Santos, nung ibigay nyo sa kanya, bigyan na naman niya sa treasurer. Nandiyan po ba yung treasurer na San Simon? Opo. Mr. Chair, may I draw my question to the municipal treasurer? So, narinig mo mula kay Mr. Santos, may binigay kay Mayor na 2.5 million pesos. Yun ba ay binigay niya sa opisina mo para iresibo na yan ay tatanggapin mo bilang regulatory fee na magiging kasama sa kabambayan ng San Simon? Tinanggap mo ba yon, Mr. Treasurer? Hindi po, wala pong binigay sa akin. So sa makatwid, Mr. Chair, yung 2.5 million, diretso pong pumunta po sa bulsa ni Mayor sang-ayon po sa testimony ni Mr. Santos. Tama po ba yon, Mr. Santos? Kung wala po nakarating sa kanya, then nandun po kay ano, kay Mayor JP. Pero malinaw po talagang sa kanya nyo binigay. Yes, Mr. Chair. Meron po kayong witness nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mr. kay Mr. Mayor Punsalan. Wala pong ibang tao, ibang witness, Mr. Chair, pero sinusumpa ko po talagang binigay ko po sa kanya, no? Witness ko po ang Panginoon. Para ko nang nakikita, Mr. Santos, na kung halimbawa nandito si Mayor, ang sasabihin niya lang, nagsisinungaling po si Mr. Santos. So ang committee pong ito mahihirapan kung sino ang nagsasabi po ng totoo, kung si Mayor o kung kayo. Bahala na po kaming mag-judge siguro kung sino po ang kakatigan namin, yung salita po ninyo o ang salita ni Mayor. Tama po ba? Tama po, pero pwede po akong dumaan sa lie detector test kung ako po ay nagsasabi ng totoo o hindi, or kung ano pa pong paraan. At kung kumidlat man po, no, kung sino nagsisinungaling, siya po ang tatamaan. Teka muna. Hindi po ako doon, ano? Wala naman si Mayor dito. Baka kami ang tamaan dito. Definitely. Mamaya mo na sabihin, kung darating si Mayor, siguro lumayo-layo kayo ng konti. Kunyari, bandaron, ano? Dito kami. Pero palagay ko naman, ang Panginoon Diyos naman pag nag-strike yun talagang wala siyang idadamay, ano? So Tatabi nakahanda ka halimbawa sapagkat, Mr. Chair, tama naman yun kung wala naman talagang nakakakita, ang Panginoon Diyos lang talaga nakakakita sa kanilang dalawa. At sinasabi mo, dahil siya lang naman talaga yung witness, tamaan na ng kidlat yung nagsisinungaling, yun ang sinasabi mo. Opo, Mr. Chair. Kaya po kung magkakataon pong ganon, uupo po ako malapit po sa inyo. Dahil, alam mong hindi ka tatamaan. Sigurado po yun. Okay. Mr. Chair, naalala ko po, nasaan po ba yung representative ng Sangguniang Panlalawigan? Mr. Chair. Good morning po. Good morning po, sir. Good morning, Mr. Chair. Attorney Canlas, nare-recall ko po na in regard to this issue, hindi pa po ninyo nare-resolve yung complaint na nakahain sa inyong opisina na may kinalaman po dito sa Una Grande. Tama po ba? Yes, Your Honor. It's an ongoing administrative Ngayon case po na pending narinig ninyo before mula, the Sangguniang ngayon Panlalawigan. pong narinig nyo na mula na sa bibig ng isa sa mga nagsisilbi kay Mayor Punsalan in whatever capacity,
at tinitindigan po niya, tamaan man ng kidlat ang tamaan, yung 2.5 million ay binigay kay Mayor. At inamin naman ng municipal treasurer na hindi naman po iniremit sa kanyang opisina. Maliwanag po ito, attorney, Yes, Your Honor. na isa po siguro sa pwede niyong mapagbabatayan para mapabilis naman ang pagbibigay ninyo ng resolution doon sa nakabinbin na kaso sa inyong opisina tungkol dito. Yes, Your Honor. Mr. Chair, aside from that, ako po ay nakapangalap na po ng magagamit po ninyo na katibayan patungkol dito. At ito nga po, pandagdag yung 2.5 million. Kasama na po yung pangangako siguro ng representative ng DILG, Mr. Chair. Noong pong nakaraang hearing, may pangako sa atin ng representative ng DILG na sila po ay magpapakabilis na magsampa ng kaukulang asunto sa korte. Ano po ba yung nangyari doon sa undertaking na yon, Mr. Chair, ng DILG? DILG, the representative of DILG who was present was attorney. The commitment was made by Attorney Mingito. Your Honor, Attorney Mengito is not here, but I'm Attorney Jackie Paulina from DILG Region 3. Together with me is Attorney Rico Alday from the DILG Central Office. Your Honor, regarding the undertaking of the DILG, we have already coordinated with the Sangguniang Panlalawigan, and we are currently having a case build up, especially, Your Honor, on the possible cases to be filed before the Office of the Ombudsman, since some of the cases were already either decided by the Sangguniang Panlalawigan or ongoing to the Sangguniang Panlalawigan. That's why, Your Honor, we are exploring other grounds which were not yet covered by the Sangguniang Panlalawigan, so as to not violate the rule on forum shopping, Your Honor. Mr. Chair, may we know from the representative of the DILG, to what extent have you done this initiative in relation to the possible filing of cases, or in determining whether or not these cases has progressed at some point? Sana po, nasa na po tayo? Because this committee is in a position to furnish you the pieces of information or evidence you required to do just that. Kung halimbawa po kung kami lamang po, matagal na po kami nakapag-file, hinihintay lang namin kayo eh. So ilan na po, ano po bang nakuha nyo ng ebidensya? Kasi kung wala kayong ebidensya, puntahan nyo lang ako, nasa akin lahat eh. Yes, Your Honor. We will actually, Your Honor, coordinate. So far po, sa Sanggunian po, nakuha po namin yung mga documents po as regards the 5 issues po on the House resolution, if I'm not mistaken, 1503, Your Honor. Pero we will also coordinate with the Committee on Public Accounts po. Actually, today po talaga kami makikipag-usap kay Committee Secretary para po makala po yung mga other documents, since actually marami na po kaming nakuha kay board member Canlas during the time na nag-usap po kami. And kasi po, Your Honor, voluminous, since una po voluminous documents, second po majority of the documents are in Kapampangan language, Your Honor. That's why po sinasummarize po namin, especially the minutes of the meeting, para po for easy case build up. Pero as of now po, Your Honor, sa mga nakuha po naming documents kay doon po sa Sangguniang Panlalawigan, the issue on the purchase of lot for the expansion of the municipal hall, we have already found suitable recommendation po para po sa atin pong secretary. Sa regional office level po ito.
As to the alleged fraudulent reclassification, Your Honor, so we've gathered po the resolutions, yung dalawa pong resolution, and also the minutes of the meeting which we have already evaluated, and we will draft the appropriate recommendation. Unfortunately, Your Honor, as to the San Simon Bridge project, yun po yung kailangan po sana namin ng tulong from the committee, because apparently wala pong documents as regards that from the Sangguniang Panlalawigan. That's why yun po yung hihingin po din namin sa inyo, Your Honor. With your indulgence, Honorable Marcoleta, if it will not disturb your trend of